napakaliwanag ko dito, natanggap na ng ating kasalukuyang Presidente Marcos ang request ng ICC, the Interpol, na hulihin si Digong, mga kaibigan. Yung request ng Interpol should always be respected through the Interpol. And the Interpol makes the request to us for the arrest. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andes Vlog. Nako, tinanggap na ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang request ng ICC na hulihin ng Interpol itong si Digong at iba pa niyang mga kasangkot. Tinanggap na ng Malacanang ang request ng ICC na hulihin ng Interpol si Digong at si Bato at iba pang mga kasangkot. Yan po ang mainit latest update, ang ating bibigyan ng linaw, bibigyan ng kaunting komentaryo sapagkat, mga kaibigan, huwag nyo pong kaligtaan itong ibabahagi ko sa inyo. Dahil nako po, sa wakas, marami ho ang nagtatanong, ano na ba ang nangyari sa ICC? Ano na ba ang nangyari kay Digong? Kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa nakukuha ng ICC? Kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin nakukuha itong si Bato ng ICC? But dito ho, sa latest update na ibabagi ko po sa inyo, ay tapos na ang plano. Tapos na ang maliligayang araw mo, Bato, Digong. Dito ho, sa utos ng Malacanang at siyempre, tapos na ang maligayang araw mo, Digong, Bato. Tanggap na ang request ng ICC sa paghuli sa inyo ng Interpol. Yan po lahat, mga kaibigan. Huwag po kayong alis. Huwag pong kaligtaan panoorin, pakinggan ang ibabahagi ko po sa inyo dahil napakarami nyo pa hong matutuklasan dito. Heto, shout out po sa lahat. At kumusta po kayo? Happy Sunday, pagpalain po tayo lahat. Heto po, nako. Changing our position po when it comes to ICC. O, usapang ICC. Ay, siyempre, ito ngayon ang mainit na usapin. Huwag kang magtatago, Digong. Are we changing our position po when it comes to ICC? Because Secretary Remulla mentioned that we're having a softened stance when it comes to the probe on the drug war. Ganito yung sa ICC, we have withdrawn from the ICC, membership from the ICC, and that withdrawal is already in effect. Ayun, mga kaibigan, noong panahon ni Digong ay nag-withdraw. Ay matalinong matalinong nasubrahan kasi ng talino itong si Digong. Kaya winidro niya noon ang bilang membro tayo ng ICC para hindi siya maparusahan. Dahil alam niya mapaparusahan siya ng mismong batas ng ICC. Dahil alam niya din na siya ay pasok dito ho sa crimes against humanity na kinaso po sa kanya. Ngayon winidro niya. Akala hindi siya mapaparusahan. Ang mga kaibigan, ito po, ituloy natin. Nandito po ang mga ika nga po kung bakit uhulihin si Digong sa pamamagitan ng Interpol. Ito po. Pero we have been very clear in our statements regarding this. If the ICC makes a move and courses the move through the Interpol, and the Interpol makes the request to us for the arrest or delivery of the custody of a person subject to ICC jurisdiction, we will respond favorably or Talagang we will respond. Napabor. Mga kaibigan, buong puso natatanggapin ang request ng ICC na hulihin si Digong sa pamamagitan ng Interpol. So maliwanag po, mga kaibigan, di ba? Eto pa. Nako, huwag kang magtatago, Digong, ha? Huwag kang magtatago, Bato. Nako, ito na ang matinding problema ni Bato.
hindi niya na makikita ang kanyang mahal na apo. At ito naman si Digong, titingnan po natin kung ito ay manlalaban dahil noong pa man, ang sabi nga niya, siya hindi magpapahuli sa ICC, manlalaban, mga kaibigan, and then ang sabi pa nga niya, pakakainin niya ng warrant of arrest na papel, ito magsiserve sa kanya ng warrant of arrest. Yan ang mga binitawan taong 2024 nitong si Digong at nitong si Bato. Eto, nako. Positively to the Interpol request kasi nagbe-benefit din tayo sa Interpol in other cases. Hindi naman pwedeng sabihin na, oy, kumo ICC ang nag-request sa inyo to come to us, hindi na namin kayo papansinin. Kung tayo ang magre-request sa Interpol, hindi na rin tayo papansinin yan. Because that is committee, ang tawag doon eh. Committee. Pakikipagkaibigan, pakikipagmabuting, you know what that means, no? Ayun mga kaibigan, nako, ay hindi ho tayo nagpapakalat ng anumang fake news. Napakaliwanag ho dito, natanggap na ng ating kasalukuyang Presidente Marcos ang request ng ICC, the Interpol, na hulihin si Digong, mga kaibigan. Ito pa, para hindi tayo kulangin sa oras. Okay. Sir, ano po yung sinasabi niyang mga areas of cooperation na pwedeng gawin ng Philippines and ICC? Well, Yun po ba yun? Ganito yan, ano? Wala namang definite na o klaro na sinabi na magko-cooperate kagad. Okay? I do not even know kung ano ang ibig sabihin ni Secretary Boying. But as far as experience as given to the government shows, yung request ng Interpol should always be respected. Because the Interpol is also doing a service in other areas similar to this. So, that's the meaning of committee. Oo. So sir, yung position po ng Ayun, napakaliwanag po mga kaibigan. Yan po ang pahayag ng Executive Secretary Lucas Bersamin tungkol ho dito sa usapin ng ICC, mga kaibigan. Alam niyo, itong ating Executive Secretary, hindi po naglalabas ng mga sensitibong usapin katulad po regarding sa ICC na wala pong go signal yan. Nanggaling po sa ating kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, ano po ang sinasaad dito? Ano ang maliwanag na sinasabi ng ating Executive Secretary Lucas Bersamin? Na ang sabi nga niya po ay pinapaliwanag po sa atin, pinapaliwanag sa taong bayan, natanggap na ang request ng Interpol na inutos ng ICC na makipag-ugnayan sa Pilipinas upang huliin itong si Digong, si Bato at iba pang mga kasangkot dito ho sa tinatawag na kinakaharap nilang kaso. And one word, ang request ng Interpol na galing sa ICC na ulihin itong mga nabanggit natin pangalan, Digong, Bato at iba pang mga kasangkot, ay tanggap nila ho. Tanggap na. Ibig sabihin, hindi ko naman nasabing na ngayon ay nandyan na yung request. Kung halimbawa't mag-request ho, na hulihin na itong si Digong sa pamamagitan po ng legal na paraan na may kasamang warrant of arrest na galing sa ICC, ay tanggap po nila, mga kaibigan. Tanggap ng Malacanang, tanggap ng kinaukulan, dahil diyan importanteng mahalaga na malaman po natin ang pinaliwanag ho ng ating Executive Secretary na yan din ho ay utos ng Malacanang kung bakit kaya pinapaliwanag po sa atin para doon ho sa mga nagtatanong. Na katulad do ng kampo ni Digong, ang sinasabi nila ay walang jurisdiction ang ICC sa ating Republika ng Pilipinas. Mayroon po na ika nga po'y kasunduan when it comes pagdating ho sa Interpol. Kaya't Interpol po ang ika nga po'y ang ICC inutos sa Interpol na mag-request na hulihin si Digong at si Bato. Iyan po ang kabang-abang na binabantayan po natin. Alam ko ho, sasabihin natin, tanggap po natin yan na matagal lang usapin ng ICC. Oo, matagal na ho.
Ba't ngayon ho, ay grabe ang paghahanda ng ating kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos. Gumagalaw ang kanyang mga cabinet member sa pangunguna ng Executive Secretary. At yan nga ho, pinapaliwanag sa taong bayan na tatanggapin nila ang request ng Interpol na galing sa ICC na hulihin si Digong at si Bato at iba pang mga kasangkot dito. Na yan ho, na pagpapakalat nila yan ay isang uri ng paghahanda at nang sa ganun, pagbiglaan, nandyan na ho ang request, ay alam ang gagawin ng ating Pangulong Bongbong Marcos, alam ang gagawin ng ating mga kinaukulan. So maliwanag ko dito, hindi po tayo nagpapakalat ng fake news. Disclaimer lang ho, muli kong inuulit, yung nasabi po natin na tanggap na ang request ng ICC sa pamagitan ng Interpol na hulihin si Digong at si Bato ay tanggap na ng ika nga po ating pamahalaan. Ba't ngayon ho, wala pa pong request? Mga kaibigan, yan ho ang ating inaabangan at yan ho ang pinaghandaan ng ating pamahalaan sa pamamagitan ng utos ng ating kasalukuyang Presidente Marcos. Muli po maraming salamat. Isang like ko sa video na ito. Palakpakan.